A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma thabbitna waj'al lana hadiyan mahdiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah azza wa jalla: Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na may mga tao, katotohanan na may mga tao, itong mga taong ito, na itinago nila ang katotohanan, ang gabay at ang liwanag. Itinago nila ang hak, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Patunay itong aya na ito na sadyang may mga tao na sinadya nilang itago ang katotohanan mula sa kamusliman, mula sa ummah. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, pagkatapos na gawing malinaw ng Allah sa kitab. Basahin nyo ang Quran, ano ang mga utos ng Allah. Napakalinaw ng utos ng Allah. Pero mayroong mga ngaral na sabi nilang hindi yan ang dapat. Itatago nila ang hak at tinatago nila ang katotohanan. Ano ang banta ng Allah para sa kanila? Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sa kanila ang sumpa ng Allah at sumpa ng lahat na may kakayanang sumumpa. Sila iisunumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang banta ng Allah subhanahu wa ta'ala sa gustong gumaya sa kanila na itinago at hindi inilantad ang katotohanan mula sa mga utos ng Allah. Ito yung banta ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Bakit nila nagawa? Bakit may mga pinagkakatiwalaan at mga pinaniniwalaan natin na iginagalang natin, nire-respeto natin? Paano nila nagawang itago ang hak? Paano nila nagawang itago ang katotohanan? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Itong mga taong ito na itinago nila ang katotohanan mula sa Quran, itong mga aya ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nila sinabi ang hak. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Ito palang dahilan. Dahil ibinenta nila, subhanallah, ibinenta nila sa katiting na halaga ang katotohanan, ang hak. Ang sabi naman ng Allah sa isang aya, alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ang mga kafir ay gagastos at gagawin nila ang lahat. Gumastos sila ng malalaking halaga. Iligaw ka lang fi sabilillah. Huwag mo lang tahakin ang fi sabilillah. At sabi naman ng Allah, ishtaraw bi ayatillahi thamanan qalila fasaddu an sabili. Mayroon namang mga tao, tinanggap nila yung offer ng mga kafir na ito. Tinanggap nila yung pera ng mga kafir na ito. Yung mga taong pinaniniwalaan natin, pinagkakatiwalaan natin at pinakikinggan natin. Tinanggap nila ang offer ng mga kafir. Tinanggap nila ang pera ng mga kafir at iniligaw nila tayo sa tamang landas. Hindi nila hinayaan na tayo ay tumahak fi sabilillah. Fasaddu an sabili, hinarangan nila tayo fi sabilillah. Ito pala ang dahilan kung bakit napakaraming mga ngaral ngayon ang nangangaral na hindi yan dapat gawin. Napakalinaw. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, ginawang malinaw. Basahin mo ang Quran. Anong mga utos ng Allah? Kutiba alaykumul qital faqtulul musyrikina kafa kama yuqatilunakum kafa. Napakadaming aya na nag-uutos ang Allah subhanahu wa ta'ala, pero sasabihin ng mga ngaral ito, hindi yan, ganito, ganyan. Tinatago nila ang hak, tinatago nila ang katotohanan. Dahil bakit ipinagpalit nila sa pera? Ishtaraw bi ayatillahi thamanan qalila. Tingnan nyo yung mga ngaral na ito. Ang palatandaan, ma as'alukum alayhi mala. Ito yung palatandaan ng mga makatotohanan ng mga ngaral sa aya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kami naghihintay ng kahit anumang pera. Hindi kami nagpapabayad. Ito yung sabi ng mga propeta, sa lahat ng mga propetang nagdaan, ito yung kanilang palatandaan. Kami nagsasabi ng totoo, hindi kami tumatanggap ng pera. Kaya kung ang mga ngaral na nangangaral sa harapan mo ay tumatanggap ng sahod, subhanallah, tumatanggap ng sahod, lalo na kung tumatanggap ng sahod mula sa takot, hindi siya kapani-paniwala at hindi siya dapat pagkatiwalaan. Dahil ito yung tanda na siya ay nagsisinungaling. Tumatanggap siya ng pera mula sa kalaban ng Allah, mula sa mga takot, mula sa kung sino mang mga tao na gusto ding harangan ang kamusliman mula sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang maniwala sa kanila. Ano ang banta ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga taong ito? Dahil napakadaming tao talaga, mga ngaral mismo na ginagalang natin na itatago nila ang katotohanan at nagpapabayad sila mula sa mga kung sino mang nagbabayad sa kanila. Ang sabi ng Allah,
ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Yung natanggap nilang pera, Allahu Akbar, sige lang, tanggapin nila ang nakukuha nilang sahod, ang nakukuha nilang pera mula sa pagsisinungaling, mula sa pagpigil sa katotohanan. At ang sabi ng Allah, wala silang ibang kinakain sa kanilang mga tiyan kundi ang impyernong apoy. Dito pa lang sa mundo, bawat kinakain nila, katumbas nun ay impyernong apoy na ayon sa tafsir na kahit doon sa impyernong apoy, kakain sila ng apoy mula sa impyerno. Susunugin mo sila mula sa labas. Sinusunog sila sa impyerno mula sa labas at sinusunog sila mula sa loob. Dahil ang apoy ay papasok sa kanilang mga tiyan, dahil ipinagpalit nila ang katotohanan. Ibinenta nila ang aya ng Allah upang lang sila ay kumita ng pera at makakain ng masarap na pagkain. Subhanallah. At sabi pa ng Allah, wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, at hindi ko na sila kakausapin sa araw ng paghukom. Si ustad, si sheikh, si mufti ay sikat sa panahong ito, sikat sa lugar na ito, sikat sila sa mga tao. Halos gustong-gusto silang kausapin at makita at pinupuri sila at hinahangaan sila. Pero sa yawmal qiyamah, subhanallah, ang Allah mismo ang sabi niya, hindi ko sila kakausapin. Pinagpalit nila ang katotohanan sa katiting na halaga, kapalit ang katiting na halaga. Hindi na sila kakausapin ng Allah, wala yuzakkihim, at hindi na sila purify ng Allah, hindi sila lilinisin ng Allah, hindi sila lilinisin ng Allah. Walahum adabun alim, at inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila ang kaparusahang napakasidhing kaparusahan. Tiyak, gawin lang nila, ipagpatuloy nila ang pagpigil sa hak, gawin nila at ipagpatuloy nila ang kanilang pagsisinungaling, kapalit na ayaw nilang mawala sa kanila ang kanilang karangyaan, ang kasikatan, ang kanilang kayamanan. Hindi nila sinasabi ang hak. Pero ito naman ang inihanda ng Allah sa kanila. Maghanda sila at dadating sa kanila ito. Ulaika, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Itong mga taong ito, sabi ng Allah, ay ipinagpalit nila ang gabay kapalit ng kaligawan. Subhanallah, nasa gabay na sila. Nandito na sila sa katotohanan, pero tinanggap nila ang offer ng mga kufar, ang pera ng mga kufar, ang pera ng mga tawagit. Ipinagpalit nila ang gabay kapalit ang kaligawan. Wal adhaba bil maghfirah, ipinagpalit nila ang kapatawaran ng Allah kapalit ng kaparusahan. Subhanallah, fama asbarahum ala nar, at ito naman ang kanilang, ito magiging dahilan at sanhin na sila itatapon sa impyerno. Ito'y banta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit gaano ka kaalam, kahit gaano ka karespetado, kahit ano pang estado mo dito sa mundo, kung kahit gaano ka kakilala, kung itinago mo ang katotohanan, kapatid, subhanallah, ito ang inihanda ng Allah. Magiging successful ka, oo, mashallah. Nakuha mong sponsor, nakuha mong malaking sponsor, may sasakyan ka, may bahay ka, mashallah. Ligtas ka mula sa mga kufar, hindi ka wanted, hindi ka nagtatago, hindi ka nakulong, hindi ka na-torture, masarap ang buhay mo, kasama mo sila, at nagtuturo ka ng hindi naman tunay na aral sa Islam. Maging masaya ka sa katiting na halaga, at maging masaya ka sa saglit na buhay na ibinigay sa iyo ng Allah. Pero ito naman ang inihanda sa iyo ng Allah sa kabilang buhay na pangwalang hanggan. Subhanallah, magising tayo sa katotohanan. Magtauba tayo mga kapatid. O aking mga mahal na mga ngaral, ipangaral natin ang katotohanan at huwag tayong matakot. Matakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang manghinayang na mawala sa iyo ang mga bagay na naiipon mo, naipundar mo at pinaghirapan mo. Manghinayang ka kapag nawala sa iyo ang habag ng Allah. Ito dapat isipin ng bawat isa. Magtauba tayo. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong lahat ng nabanggit nating banta ng Allah ay mangyayari kapag hindi siya nagtauba. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu. Pero kapag ikaw o aking mahal na mga ngaral ay nagtauba, hindi lang basta tauba, hindi lang basta umiyak ka sa Allah, humingi ka ng tawad, may syurut ang pagtatauba na ito, tungkol dito sa bagay na ito. Ang syurut niya, illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu. Pagkatapos mo magtauba, kailangan mong sabihin na ang totoo. Bawiin mo lahat ng kasinungalingang sinabi mo. Kung sinabi mo, pwede ang eleksyon, pwede ang bumuto, pwede nating suportahan si Duterte, bawiin mo yun lahat. Dahil yun ay lahat ay kasinungalingan. Lahat yun ay kasalanan. Hindi lang basta umiyak kaya Allah, patawarin mo ko. Ang syurut ng tauba mo ay sabihin mo ang katotohanan at bawiin mo ang lahat ng iyong sinabi. Yun ang syurut na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mahal kong kapatid na mga ngaral, iginagalang kong mga ustad, ang kaalaman na ibinigay sa atin ng Allah o ang kaalaman na ibinigay sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay amana sa inyo, na dapat ninyong sabihin ang katotohanan at ituro ninyo kung ano talaga ang meron sa Islam at ano talaga ang turo ng Islam. Ikapahamak man natin ito dahil ito'y amana sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mawala man sa atin ng lahat, ang sponsor natin, ang sasakyan natin, mawanted man tayo o ano man ang mangyari sa atin,
Isabihin mo ang totoo dahil ito'y amana sa iyo ng Allah at utos ito sa iyo ng Allah. Matakot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya naman ang dapat mong katakutan. Hindi mo dapat katakutan ng mga kufar na ito. Kung pinipigilan ka ng mga kufar na sabihin ang totoo, huwag kang magpapapigil. Gaya ng ginawa ng mga sahaba at gaya ng ginawa ng mga anbiya, sila ay tumindig sa hak. Tumindig ka din sa hak. Ikaw wala man ang lahat ng bagay na meron ka. Ikakulong mo man, ikatorture man, o ikamatay mo man. Mahalaga, tumindig ka sa hak nang sa gayon sa pagbabangon muli sa araw ng paghukom. Ikaw ay nasa hak. At kabilang ka sa mga tao na kahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-umpisa tayong magdesisyon mga kapatid. Piliin natin ang puwersa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Piliin natin ang hukbo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magsalita tayo ng tama, magsalita tayo ng katotohanan, at huwag nating katakutan ang mga kufar na ito. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.